Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay share ko po sa inyo kung paano ba talaga alagaan ang mga baboy para ito ay madaling lumaki at bumigat mga ka-farmers. Marami-rami kasi sa ating mga ka-farmers na nagsasabi na yung mga pinapakain nila, yung mga premium naman, pero yung mga baboy nila mga ka-farmers, magaan pa rin at maliit. So, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba ito aalagaan. Dahil may tendency na meron tayong discrepancy or meron tayong mali sa pag-aalaga ng ating mga baboy mga ka-farmers, hindi po natin na-meet yung kanyang target na timbang at paglaki. Sa pag-aalaga ng mga baboy mga ka-farmers, ito ay isang mahalagang gawain upang mapanatili silang malusog at makaiwas sa anumang sakit. Sa tamang pag-aalaga nila tulad ng pagbibigay ng gamot, pagpapakain ng mga masustansyang pagkain, pagbibigay sa kanila ng malinis na inumin, paglalagay sa kanila sa malinis at maayos na lugar, makakasiguro kang lalaki sila ng maayos mga ka-farmers. So kung ang baboy mo ay hindi lumaki ng maayos, so ibig sabihin hindi siya gaanong mabigat mga ka-farmers, hindi siya nakaabot sa target, meaning merong mali sa pag-aalaga nyo po. So, dito mga ka-farmers ay pag-uusapan natin na pakainin sila ng masustansyang pagkain na angkop sa kanilang edad. So, ito po yung kung mga maliliit pa mga ka-farmers, dapat na ang ipakain natin ay pre-starter. Basta mga biik pa, yung mga bagong walay mga ka-farmers kasi meron yung gatas at para masagot talaga kung ano po yung requirements sa katawan ng biik mga ka-farmers. Importante po yun. Then yung kasunod niyan ay dapat pakainin natin ng starter. At ang kasunod naman po ay grower. At yung pang last mga ka-farmers ay finisher. Kailangan po talaga mga ka-farmers na kung magbebenta tayo ng baboy, pakainin po natin ng finisher. Isa po yan sa rason na meron tayong mga ka-farmers na magaan po yung mga baboy nila. Dahil hanggang grower feeds lang po sila mga ka-farmers, hindi po sila nagpapakain ng finisher. Ito kasing finisher mga ka-farmers, ito yung makatutulong sa ating mga baboy para yung mga taba ay gagawin niya pong karne. During grower stage kasi, ito yung time na mag-expand pa po yung katawan ng baboy. So, more on taba po siya. So, kailangan natin na pakainin ng finisher mga ka-farmers para magiging karne yung mga taba. Yung kasunod na dapat natin gawin mga ka-farmers ay huwag po natin kalimutan na magbigay ng vitamins sa ating mga alaga. Kasi ito yung magbibigay sa kanila ng gana para kumain. Pero, before po tayo magbibigay ng vitamins mga ka-farmers, SOP po talaga na pupurgahin muna natin sila. Kasi ang mangyayari kapag nagbibigay tayo ng vitamins at hindi po napurga ang baboy mga ka-farmers, ang mga bulati lang po ang tanging makabenefit sa vitamins na ibinibigay natin sa baboy. So, dapat na purgahin po muna natin sila para mapuksa po yung mga bulate. Then, after 3 days mga ka-farmers, yan na po ang perfect time na pwede tayong magbigay ng vitamins sa ating mga alaga. Importante po ang pagbibigay ng vitamins mga ka-farmers dahil ito ay magpapagana sa ating mga baboy para kumain ng malakas. Then magbibigay na din ng resistensya mga ka-farmers para hindi sila madaling magkakasakit. Kasi itong pagkakasakit mga ka-farmers, isa din po yan sa rason na mawala ng gana ang ating mga baboy. So kahit na isang araw lang po yan na ayaw kumain, bababa na po yung kanilang timbang mga ka-farmers. Ang kasunod nating dapat gawin para maalagaan ng tama ang ating mga baboy mga ka-farmers ay dapat po na mabigyan natin ng tamang espasyo. Hindi pwede yung nagsiksikan sila sa loob ng kulungan mga ka-farmers dahil ang tendency ay magkakasakit po sila at mag-away-away. So, hindi po maganda yung growth nila mga ka-farmers if ever mangyayari po yan. So, yan lamang po mga ka-farmers ang mga dapat ninyong tandaan para maging maganda po yung pag-aalaga natin sa ating mga baboy. Dapat napakainin natin ng wasto at angkop sa kanilang edad mga ka-farmers. Ang ikalawa ay dapat magbibigay tayo ng purga at vitamins. At ang ikatlong mga ka-farmers ay dapat po na magbibigay tayo ng tamang espasyo para sa kanila. Bawal sila magsiksikan mga ka-farmers. Ito lang po yung mga pinaka-basic mga ka-farmers at kung ma-meet po natin ang tatlong ito ay malaki na po yung posibilidad na
magiging mabigat yung ating mga baboy at mabilis din po yung kanilang paglaki. So, thank you for watching mga ka-farmers. Please don't forget to subscribe. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba natin mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.